Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang ating pinakabagong weather update ngayong Monday, February 23. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayon sa bansa at pag-uusapan din natin ang posibilidad ng isang bagong bagyo bago pumasok ang taginit batay sa ating long-range forecast. Kung gusto mo naman na lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, tatlong weather systems ang sabay-sabay na kumikilos sa bansa. Una, ang shear line na nakaapekto sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas. Ang shear line ay yung bahagi kung saan nagtatagpo ang magkaibang hangin, kaya mas madaling mabuo ang makakapal na ulap at mas aktibong pag-ulan. Pangalawa, ang northeast monsoon o amihan na nakaaapekto sa natitirang bahagi ng Luzon, kaya mas presko ang hangin at may mga light rain sa ilang lugar. Pangatlo, ang easterlies na nakaaapekto sa natitirang bahagi ng bansa, lalo na kung saan mas maraming moisture mula sa karagatan. Kaya ang pattern ng panahon natin ngayon ay halo-halo. May mga lugar na mas maulan at mas may thunderstorm dahil sa shear line, may mga lugar na mas presko at may light rains dahil sa amihan, at may mga lugar na pabugso-bugso ang thunderstorms dahil sa easterlies. Ang pinakaimportante, maging alerto sa mga lugar na may moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy rains dahil dito tumataas ang risk ng flash floods at landslides, lalo na kung sunod-sunod ang buhos at mabagal ang paghupa ng tubig. Simulan natin sa mga lugar na direktang apektado ng shear line. Sakop dito ang Albay, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Sa mga probinsyang ito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorms. Ibig sabihin, hindi pantay ang ulan buong araw, pero may mga oras na biglang bubuhos, may thunderstorm, tapos hihina ulit or hihinto. Dahil moderate to at times heavy ang posibleng ulan, posible ang flash floods at landslides. Kaya kung nasa mga lugar na ito kayo, bantayan ang mga mabababang komunidad, tabing ilog, at mga lugar na kilalang mabilis mapuno ang drainage. Iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig, at kung may abiso ang lokal na pamahalaan tungkol sa pag-iingat o posibleng paglikas, mas mabuting makinig at sumunod agad. Sa Mindanao at sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, dito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms, at ang sanhi nito ay easterlies. Ang easterlies ay hangin na galing sa karagatan na may dalang moisture, kaya nagiging pabor ito sa pagbuo ng mga ulap na may kasamang ulan at pagkidlat, lalo na sa hapon hanggang gabi. Sa ganitong setup, pwedeng maging maaliwalas o mainit sa umaga, pero habang papunta sa tanghali at hapon, mas dumadami ang ulap at sa ilang lugar ay biglang uulan ng malakas. Dahil ang ulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, posible pa rin ang flash floods at landslides. Bantayan ang mga lugar na mababa at madaling bahain at iwasan ang kalsadang nasa tabing bundok kung tuloy-tuloy ang ulan. Kahit panandalian lang ang buhos, kapag sobrang lakas sa maikling oras, pwedeng mabilis tumaas ang tubig sa mga sapa at kanal. Para naman sa Eastern Visayas na sakop nito, maging handa sa biglaang thunderstorms. Dahil ang kombinasyon ng moisture at init ay pwedeng magdala ng malalakas na buhos sa maikling oras. Kapag nakarinig kayo ng sunod-sunod na kulog at napansing mabilis dumidilim ang ulap, mas mainam na maghanda, umiwas sa open areas at bantayan ang daluyan ng tubig sa inyong paligid. Sa Quezon at sa natitirang bahagi ng Bicol Region, inaasahan ang maulap na kalangitan na may light rains sanhi ng northeast monsoon o amihan. Ayon sa forecast, wala namang significant impact ang inaasahan. Ibig sabihin kadalasan ay ambon o mahinang pag-ulan na panandalian, pero pwede pa ring magdulot ng madulas na kalsada, lalo na sa mga daang paakyat at pababa at sa mga lugar na fog-prone. Kung bibiyahe kayo sa madaling araw o gabi, mag-ingat dahil pwedeng bumaba ang visibility at mas mahirap makita ang kalsada kapag maulap at basa ang paligid. Ngayon, para sa Palawan at sa natitirang bahagi ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot ng easterlies. Dito mahalagang tandaan ang severe thunderstorms. Kahit isolated lang ang ulan, pwedeng may isang lugar na tamaan ng sobrang lakas na buhos sa maikling oras. Kapag severe thunderstorm ang tumama, posible ang flash floods at landslides. Kung nasa Palawan kayo, bantayan ang biglaang pag-iba ng panahon lalo na sa hapon, at mag-ingat din sa mga coastal areas dahil kapag may thunderstorm, pwedeng sumabay ang bugso ng hangin at mas magalaw na alon.
Sa Visayas naman na kabilang sa grupong ito, huwag kampante kapag biglang dumilim ang ulap dahil pwedeng mabilis lumakas ang ulan kahit panandalian at pwedeng mag-ipon ang tubig sa mga low-lying areas. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated light rains, sanhi pa rin ng amihan. Ayon sa forecast, wala ring significant impact. Pero practical reminder, sa Metro Manila, kahit light rains lang, pwedeng bumigat ang trapiko at dumulas ang kalsada, kaya maglaan ng extra time at mag-ingat sa pagmamaneho. Sa ibang bahagi ng Luzon, ganun din, asahan ang preskong hangin at panandali ang pag-ulan, at kung may fog sa mataas na lugar, magbagal at siguraduhing maayos ang ilaw at wiper. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan dahil mahalaga ito lalo na sa mga baybaying lugar at sa mga nagbibiyahe sa dagat. Para sa Northern Luzon, inaasahan ang moderate to strong na hangin na mula northeast to east at ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Delikado ito para sa maliliit na bangka at mga mangingisda. Kung may planong pumalaot, mas mainam na i-check ang local advisories at sumunod sa abiso ng lokal na autoridad, lalo na kung lumalakas ang hangin at mas umaalon ang dagat. Para naman sa eastern section ng natitirang bahagi ng Luzon at sa eastern section ng Visayas, moderate to strong din ang hangin na mula northeast at ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Ibig sabihin, sa mga eastern seaboard areas, mas magalaw ang dagat. Kung kayo ay nasa baybayin, mag-ingat sa mga alon at bugso ng hangin at iwasan ang unnecessary sea travel kung maliit ang sasakyang pandagat. Kung may mga nakaplanong biyahe sa dagat, mas mabuting i-check ang advisories dahil pwedeng maantala o makancel ang biyahe kapag mas lumala ang kondisyon. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, light to moderate ang hangin na mula northeast at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas manageable ito, pero tandaan na kapag may thunderstorm, pwedeng biglang lumakas ang hangin at alon, kaya maging alerto pa rin, lalo na sa mga coastal communities dahil mabilis magbago ang kondisyon ng dagat kapag may thunderstorm sa paligid. Ngayon, meron tayong extremes of temperature at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 20.6 degrees Celsius na naitala bandang 6 o'clock a.m. Ang maximum temperature naman ay 31.2 degrees Celsius na naitala bandang 2 o'clock p.m. Ibig sabihin, malamig sa madaling araw pero umiinit pa rin sa tanghali. At kapag umiinit, mas nagiging pabor ito sa pagbuo ng thunderstorms, lalo na sa mga lugar na apektado ng shear line at easterlies. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 52% na naitala bandang 2 o'clock p.m. at ang maximum relative humidity ay 90% na naitala bandang 6 o'clock a.m. Kaya mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw, tapos mas tuyo sa tanghali, pero kapag dumating ang ulan, babalik ang mas mataas na humidity at mas lalagkit ang pakiramdam. Ngayon, dumako tayo sa tropical cyclone threat potential sa ating long-range forecast. Base sa nakuha nating impormasyon, gamit ang Google DeepMind Ensemble, may posibleng low-pressure system na mabubuo sa timog silangan ng bansa at unti-unti itong lalapit. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang track kung ito ay maglalandfall sa kalupaan o magre-recurve lang palayo dahil nakadepende ito sa magiging impluensya ng iba pang weather systems. Dagdag pa, unti-unti na rin itong nakikita sa GFS model na nagbibigay sa atin ng signs na mas tumataas na ang potential na development ng isang posibleng bagyo. Kaya ang pinaka-importante dito, patuloy ang monitoring. Kung sakaling maging ganap na bagyo ito at pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin natin itong Bagyong Kaloy. Sa ganitong sitwasyon, ang unang dapat bantayan ay kung magiging mas organized ang cloud formation at kung lalakas ang circulation sa mga susunod na araw, kaya manatiling updated at nakatutok sa mga susunod na bulletin para sa pinakabagong impormasyon. Patuloy na tumutok para sa pinakabagong balita sa panahon at unahin natin ang kaligtasan sa lahat ng oras.